Kalobs! Kumusta po kayo? Ang galing nga po ng pagkaluto ni Mama sa itlog, oh. Binakat niya nga lang po yung baso sa kanin, tapos nilagay niya na nga po yung itlog. Mas okay na nga daw po yung ganitong luto ng itlog para naman daw makaiwas kami sa puro mantika. Napanood nga lang daw po ito ni Mama sa mga video, kaya ginaya niya na nga daw po mga kalobs. At nung naluto na nga po yung kanin, ay naluto na nga din po itong itlog. Ang ganda nga po ng itsura niya, oh. Eto nga, at tinanggal na rin po ni Mama sa kanin. Ginising na nga din po ako ni Mama ng maaga dahil sasama nga daw po ako sa kanya sa Tuguegarao. Pumunta daw po kasi si Tito Rick kaninang umaga dito sa bahay. At sinabihan niya nga daw po si Mama na papasok muna siya sa karinderya nila. Dahil hindi daw po kasi pumasok si Kuya Rog na kasama nila. Bago po pala kami pumunta doon ay kakain po muna kami ng almusal. At nagustuhan ko nga din po yung pagkaluto ni Mama dito sa itlog. Sa totoo nga lang ay lasang-lasa nga po yung dilaw niya. At nung nakaligo na nga po ako mga kalobs ay pupunta nga po muna kami ni Mama sa school. Ipapa-enroll daw po kasi ako ni Mama. Ayan nga, at malapit na nga po kami dito sa school. At halos wala nga po kaming kasabayan sa pagpapa-enroll. Kaya nung nandito na nga po kami ay binigyan nga po kaagad ni Sir si Mama ng fill-upan niya. Saglit nga lang po kami dito mga kalobs dahil konti lang naman po yung fill-upan ni Mama. Kaya pagkatapos nga pong mag-fill up ni Mama ay nag-abang na nga din po kami ng sasakyan dito sa kalsada. At eto nga pong parang kakaibang tricycle yung sinakyan namin. Parang badya nga daw po ito, sabi ni Mama mga kalobs. Yung driver naman po dito ay taga sa amin lang din. Sabi ko nga po kay Mama ay ang enjoy naman pong sumakay dito dahil mahangin. Pero sabi nga po ni Mama ay wag nga daw po akong masyadong umupo sa gilid, baka daw po kasi ay maihangin ako. Pero syempre, biro lang naman po yun ni Mama. Napaka-presko nga po ng hangin. At nung pababa na nga po kami mga kalobs ay nagbayad na nga din po si Mama kay Tito. Ayan nga at pababa na po ako mga kalobs. Natutuwa pa nga po si Kuya dahil binibidyohan nga daw po siya ni Mama. At papunta na rin po pala kami sa karinderya nila Tito at Tita. Malapit lang naman po dito sa pinagbabaan namin. Pagkarating nga po namin dito ay meron na rin po pala silang mga customer. Kaya eto nga at inuna nga po ni Mama yung paghuhugas dahil marami na nga daw pong nakatambak na mga plato sa lababo. At ako naman na po yung nagpunas ng lamesa. Tinutulungan ko na nga po si Mama mga kalobs. Maya't maya nga po ay meron pong mga dumadating na customer. At ako na nga din po pala yung nagbabalik sa mga hinugasan ni Mama. Para po kapag may bagong customer ulit ay meron pa nga po silang magagamit. At habang wala pa nga pong customer ay nakaupo nga lang muna ako dito. Tapos maya't maya ay may dumadating nga po ulit. Kada pagkatapos nga po nilang kumain ay ako nga po yung nagliligpit ng pinagkainan nila at nagpupunas ng mesa. Simple lang naman po itong trabaho mga kalobs. At kayang-kaya ko naman po ito. Pero madalas nga ay pinagpapahinga nga din po ako ni Mama. Ganito po pala magtrabaho sa karinderya, ano po mga kalobs? Kapag nga po may mga customer at sunod-sunod ay sunod-sunod nga din po yung paghuhugas ng mga plato. Tinutulungan na nga din po ni Mama si Tita na mag-serve. Para sa only rice nga po itong sinuserve ni Mama na kanin. Mga taga-hospital nga din po pala yung kumakain dito ngayon. Marami na nga din po silang customer na mga nagtatrabaho sa ospital. At nung talagang madami na nga pong customer, eto nga at tinutulungan ko na din po si Mama sa paghuhugas ng plato. Siya nga po yung nagsasabon at ako naman yung nagbabanlaw. Nag-e-enjoy nga po talaga
talaga ako sa ginagawa namin, mga kalabs. Sabi ko nga po kay mama, kapag binigay na ni tito yung sahod niya, ay hati nga po kami. Syempre, tinutulungan ko naman po si mama sa paghuhugas at sa pagliligpit Pero syempre, joke ko lang naman po yun, mga kalabs. Pero sabi nga po ni mama ay okay nga lang daw po kahit sa akin na daw po lahat yung sahod niya ngayon. At sobrang naganahan nga po ako sa pagtatrabaho, mga kalabs, nung sinabi nga po yun ni mama. Sana nga lang ay araw-araw na po kaming tawagin ni tito para magtrabaho dito. At para naman po magkapera din ako. Pero hindi naman po yun mangyayari dahil ang totoong kasama po nila dito ay si Kuya Rog. Ayan, at katatapos nga lang po naming maghugas ni mama, eto nga, at magliligpit na naman nga po ako ng pinagkainan ng mga customer. Sabi nga po ni mama kay tita ay hayaan niya na nga lang daw po ako dahil kayang-kaya ko naman na daw po itong gawin. At least daw natututo naman po ako. At para daw po sa susunod na magtawag ulit si tito ay alam ko na nga daw po yung mga gagawin ko. Parang nakakaengganyo nga lang po, mga kalabs. Ganito po pala yung pagtatrabaho. At dumaan din po pala sila tita dito. At kasama niya nga din po yung pinsan kong si Jella. May nilakad nga din daw po kasi sila at sinamahan niya nga po si tita ko. Ayan nga, at ako na nga din po yung naghuhugas ng mga plato. Kapag nga po iniiwan ni mama ito at nagsiserve din siya, ay ako na nga lang po yung nagtutuloy. Sabi nga po ni mama, dapat lang daw po nasabunan ko daw po ito ng mabuti at kuskusin. At bago po pala umalis sila tita, eto nga, at kumakain nga po muna sila. Tanghalian na nga din po kasi sa mga oras na yan. Maya't maya nga po, mga kalabs, ay may dumarating nga po ulit na mga customer na galing sa ospital. At nung nakaramdam na nga din po ako ng gutom, tinanong ko nga po si mama kung pwede na po ba akong kumain. Kaya eto nga, pinagsandok niya na nga po ako ng kanin at pinapili kung anong ulam daw po ba yung gusto ko. Syempre, pinili ko po itong paborito kong chicken curry. Maya-maya nga din po, mga kalobs, ay dumating na nga po si Papa. Nag-chat po kasi si Mama sa kanya na kung gusto niya ay dadalhan niya na nga lang daw po siya ng pagkain niya dun. Kaya lang, sabi ni Papa, pupunta na nga lang daw po siya dito sa karinderya at dito na nga lang daw po siya kakain. Lunch break na rin daw po kasi nila Papa. Eto nga, at pinapanood pa nga po ako ni Papa sa paghuhugas ng plato, Umorder na nga din po si Papa at yung dinuguan yung nagustuhan niya. Tapos, may kasama pa nga pong sabaw ng laoya. Masarap nga din daw po yung kanin ni Papa dahil yung kanin na to ay nilagay daw po nila sa huling pinaglutuan ng dinuguan. At eto nga din daw po yung gustong-gusto ni Papa na ulamin. Ayan nga, at binabalik ko na naman nga po itong mga plato na hinugasan ko. Alam ko na rin po kasi kung paano ibalik yung mga to dito. At pagkatapos nga pong kumain ni Papa, ako na nga din po yung naghugas ng pinagkainan niya. Hindi nga po kaagad umalis si Papa dahil alauna pa naman daw po yung pasok niya. Bago nga po pumasok si Papa ay sinamahan niya po muna akong bumili ng burger. Tapat lang din naman po yun ng karinderya nila Tito. At nung bandang mga hapon na at konti na lang din naman po yung natira sa mga ulam nila Tito, eto nga at nag-aayos na rin po kami. Winawalasan ko na nga din po itong sahig habang sila Mama ay naguhugas na nga po ng pwedeng hugasan. Para nga po malinis naming maiwan etong pwesto. At para kinabukasan ay malinis na nga po ito. At pagkatapos na nga din po ng mga trabaho namin sa loob, eto nga at lumabas na rin po kami. At nilalak na rin po pala ni Tito yung pintuan. At natatawa pa nga po si Mama sa pinangharang ni Tita dito sa may daanan. At sabi nga po ni Tita ay original gate nga daw po yun.
At eto nga, pupunta na rin kami kay Tito dahil naghihintay na nga po siya sa amin. Sasabay na rin po kasi kami ni Mama sa kanya para ibaba na nga lang po kami sa bahay. Madadaanan din po kasi muna yung bahay namin bago sila makauwi. At dito nga po kami sumakay sa sasakyan nila. At syempre, si Tito ko nga po yung driver. Pero bago nga po kami lumabas mga kalabs, ay inabot na po dati ni Tito yung sahod namin ni Mama. Pero sabi nga po ni Mama ay akin na nga lang daw po yun lahat. Hay, ang sarap nga lang po sa pakiramdam na may sahod nga po ako na galing lapo sa pinaghirapan ko.